Just follow the crowd? 하던 대로만 하면 아무것도 변하지 않아. Is that possible? 실력을 키운다면 어려울 것도 없지. Do you think you can follow your dreams? 아니, 난 이곳에서 꿈을 잡을 거야. Because we have a university that turns potential into possibility. Kimcheon University. A new universe of possibilities. Kimcheon University. The law of attraction that enhances your potential begins with a clear goal. We have one very clear goal. It's to be the university where students are the happiest. We create a happy future for our students by guiding them from their educational journey to successful employment through a long-standing tradition and accumulated expertise. 지역과 세계를 연결하는 K-에듀의 허브 김천대학은 교육과 경영 그리고 지산학, 협력의 혁신을 통하여 학생들이 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 든든하고 실질적인 지원을 아끼지 않고 있습니다. Kimcheon University is a 4-year university specializing in nursing and health sciences with over 45,000 alumni nationwide. Renowned for our exceptional employment rates, we are a comprehensive university that holds the largest number of health-related programs. Its convenient location with excellent transportation and a park-like beautiful campus enriches our students' collegiate life. And that's not all. In the era of AI, we cultivate creative and interdisciplinary talents and are growing into being an essential university for the local community. We value each and every student, empowering them to realize greater dreams through greater possibilities. What's the key to unlocking potential? It's unmatched support for growth. At Kimcheon University, genuine learning never ends. Through educational innovation, we have introduced a self-directed major system and student-centered interdisciplinary education. Our flexible academic system is customized for each student, equipping them with the skills and qualities that are sought after by regional industries. The College of Human Care, cultivating professionals with integrity, practical skills, and a strong sense of purpose. The College of Healthcare pioneers new horizons with cutting-edge technology and specialized knowledge. The College of Nursing, a certified institution, prepares nurses with global leadership. The College of Local Innovation Convergence fosters world-class talent to shape the future with our community. Across our 4 colleges, 20 departments, and 1 division, students nurture their aspirations, where admission seamlessly leads to employment, envisioning a happy tomorrow. We offer scholarships to all who dare to dream. And our dormitories, able to house all freshmen, boasts one of the most affordable dormitory rates. Additionally, we also provide housing support for students relocating to Kimcheon City. 학교 공부하는 동안에 어려울 일도 많고 시련도 많겠지만은 더 넓은 마음으로 그리고 이웃을 생각하는 마음을 사시면 그 학교 공부도 재밌는 시간이 될 줄로 믿습니다. 늘 좋은 것만 있는 건 아니거든요. 여러분을 통해서 그 귀한 마음이 일어나서 다음 세대를 아름답게 바꾸는 귀한 학생들이 되기를 바랍니다. What future are we building with the possibilities of Kimcheon University? A global institution engaging in exchanges and cooperation with institutions abroad, reaching out to the world as the hub of K-education. As a specialized university dedicated to student success, nurturing talents in healthcare convergence through digital innovation. Together, we will unlock a universe of new opportunities in a broader world. Bridging the region and the world as the hub of K-Edu, Kimcheon University.
네, 여러분 안녕하세요. Magandang araw po sa lahat po ng ating mga kasama. Isa pong magandang gabi. Pwede po ba tayong mag-comment dyan sa ating comment section? Good evening everyone. Good evening po. Okay, nice to meet you. And welcome po kayo sa ating orientation for today. And today, ang ating orientation po is study and work in South Korea. Baka po kasi merong mga naligaw ang pinuntahan po dito yung Korean class. Kasi po kanina meron po kaming Korean class, no? Baka po mamali po yung pasok po natin. Ang ating orientation for today, it's about study and work. Okay, para hindi po tayo maligaw dyan, paki-comment naman po sa ating comment section, study and work. Okay, kasi hindi lang po yung mga kasama po natin dito sa ating Zoom. Napakadami po nating kasama dito. Meron din po tayo sa ating live and syempre naka-live din po tayo sa ating TikTok. So excited na po ba ang lahat ng ating mga kasama? Kung excited naman dyan, pakita naman po natin yung itsura ng excited dyan, no? Parang ang lungkot po ng itsura niyo. Okay. Excited po ba kayo? Okay, by the way, sa mga hindi po nakakilala sa akin, let me introduce myself. My name is Joshua. Ako po ngayon ay andito po sa South Korea and currently, yung ating Korean class with Joshua Cho, I'm teaching in our online platform through Zoom, YouTube, and Facebook. Siguro po, meron pong ilan sa inyo nakakilala na po sa akin. Pero sa mga hindi po nakakilala, nice to meet you everyone and I'm very happy to meet you. So alam po ninyo, let me share you the background kung bakit po tayo nakapag-start ng ating study and work, no? So ever since nung pandemic po, nung nagtuturo po ako ng Korean, kasi bago po ako magturo, napakadami ko pong mga kaibigan. They are very interested in learning Korean. Sabi nila sa akin, Joshua, pwede mo ba akong turuan ng Korea? O ba, sige, turuan kita. So yung una pong mga tinuruan ko po, mga isa, dalawang estudyante. Ngayon, mahigit milyon na po yung estudyante po natin na nakapag-aral sa atin ng Korean class. Palapakan naman po tayo dyan. Hindi naman po sa pinagmayabang pero I'm very happy and grateful for the milestone that we have reached. And speaking of our milestone, mag-1 million na po ang aming Korean class sa ating Facebook. Palapakan naman po dyan. So pagka nag 1 million po tayo, magpapaano po tayo magpaparamyon? Alam niyo pa ba yung ramen yung Korean noodles? And then, pagka dito po kayo sa Korea, pagka nakapunta na kayo, ako na bahala po sa ano po ninyo. Tour dito po sa South Korea kasi yung mga kaibigan po namin tsaka yung mga followers po namin sa Korean class, tutor po namin dito sa ating Korea pagka nakabisita po sila, no? So, ayun, nung nagtuturo na ako hanggang ngayon, dami na pong mga nagiging interesado pumunta sa Korea. Ang karamihan po doon ay syempre meron pong iba gustong mag-tour, yung iba doon gustong magtrabaho, maiba-iba yung kanila pero hindi po ganun kadali ang pagpunta sa Korea. Hanggang sa ngayon, marami po kaming naging partners and meron po tayong mga iba't ibang paraan na pwede po tayong makapunta sa South Korea. At sa tagal po ng pagtuturo ng Korean language po namin, ang dami po mga estudyante ang natulungan po natin para makapasok at makapunta po dito sa South Korea. And binilang po namin yung registration po namin kanina bago po kami nag-start. Mula po 2020 hanggang ngayong taon po na ito ay more than 2,200 students po ang nakapasok dito sa South Korea. Pero yung sinasabi kong students, student po ng Korean class po natin yan. Pero this time, hindi lang po Korean class. We're going to have study and work. So, sa mga hindi po nakakalam kung ano po yung study and work, today we're going to explain and give you a full knowledge and full background about this study and work. At kung meron po kayo mga katanungan, huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos po ng ating orientation, kasi pagka nag-orient po ako tapos sasagutin ko po yung mga question po natin, maliligaw po tayo. So sana po maintindihan po natin, no? Let me finish all the presentation kasi may hinanda po akong presentation para po sa inyo. So once I finish, pasensya na po kayong English ko, medyo may pagkatagalog po kasi lumaki po ako ng Pilipinas, no? Hindi po ganun kagandahan yung English ko, pagpasensya nyo na po. At least naintindihan po natin. So, pagka natapos na po yung ating orientation, yung PowerPoint po natin, no? Pwede na po kayong magtanong. And then, kung medyo bitin po yung ating oras, no? As much as possible, we're going to try our best na masagot po lahat ng ating katanungan. Ready na po ba tayo? Okay.
kung excited na po tayo, paki-share naman po yung ating live para po mas marami po pong mga kaibigan po natin na ano po, mabigyan po ng information kasi hindi po kami madalas nagkakaroon po ng orientation. Ngayon lang po kasi ngayon po yung saktong timing ng application para po sa pagpunta sa Korea. So, kung ready na po kayo, share naman po natin ito, and if you are excited, I'm very also excited to begin and start our study and work. So, wala naman pong naligaw, no? Hindi naman po to going to Japan, going to US, going to Canada. This is a study going to South Korea. Ready? Okay, thank you. Thank you so much. So, let me share my PPT. Okay, may PPT po tayo dyan, no? Bago pa pala ako magsimula, speaking of PPT, ito pong partner po natin kung saan po tayo naka-live ngayon yung study and work. This is a group of students. Sila po yung, ito pong mga naghahanda po ng ating orientation. Ako po kasi, taga-ano lang ako eh. Taga-salita lang po ako. Hindi po ako dito. Kumbaga parang spokesperson lang po nila ako dito. Pero lahat po ng mga tumutulong sa atin, nag-a-assist sa atin, tapos yung mga dito, yung mga Q&A po natin, yung mga students po natin na nauna, na andito po ngayon sa South Korea. So mamaya, makakasama din po natin sila at guest, meron po tayong special guest. Hindi lang po student yung kasama po natin dito. Ay, nako, meron po tayong special guest. Kasama po natin si Joshua Garcia, charis lang po yun. Pero kasama po natin yung professor din po ng partner school po natin. So, mamaya kung may mga katanungan po tayo, pwede rin po kayong magtanong. Okay, bago din po ako magsimula, meron pa po tayong isa pang good news. Marami po kasi kami naging partner school sa Philippines. We'll be having a MOU with the different universities, high school in Metro Manila. Kaya po, next week ay pupunta po ako sa Manila. Pero, meron po kasi ako mga kaibigan dun sa Baguio. So, punta rin po kami ng Baguio. Kung nasa Baguio din po kayo, pwede po tayo magkita sa Baguio. Kung wala po kayo sa Baguio, pwede po tayo magkita sa Manila. Kung wala po kayo sa Manila, wag na po tayo magkita. Dito na lang po tayo sa online orientation. Okay? So, pinakamaganda po dito sa sa online orientation po natin. Okay, dami na po yata excited ng haba po ng ating intro. Hindi ko na po papatagalin pa. Let me share my PPT. Okay? Yung mga kasama po natin dito sa ating TikTok po natin, sayang hindi nyo po makita yung PPT slides po natin. I-change ko na lang po yung natin, yung screen mamaya. No? Wait lang po tayo. Okay, habang hinihintay po natin na paki-wait lang po kaunti. I'm still opening the PPT. Nakakauhaw pala yung pagsasalita dito. Wait lang ha. Okay. Check po natin kung tama ba ito. Wait lang ha. Okay. Kailangan kong... Ay, hindi pala. Okay na. Tsa. Tsa. Okay. Ay, hindi ako makapag-open dito. Nakikita po ba yung ating PPT? Paki-check naman po tayo dyan kung nakikita, no? Klaro naman po yung ating PPT. Okay, thank you so much. Klaro din po yung ating boses. Baka mamaya dyan, hindi po natin marinig. Baka sabihin ng ganun. Wait lang yung mga kasama po natin dito sa... Meron po kaya tayo yung medyo mababa dito na, no, para maipakita ko tong natin. Ganyan. Wait lang ha. Gagamitin ko na lang itong pasensya na pa kayo.
Ayan. Ganyan na lang. Nakikita naman po, no? Ayan. Pero, hirap naman yan. Okay na yan. Okay. Diyan. So, and start na po tayo. Since okay na po tayong lahat, we're going to start our PPT. So, ano po ba yung pwede po nating, bago po ako mag-start ulit, excuse me. For sure, marami po tayong mga questions. Pwede po kayo mag-comment dyan sa ating comment section kung meron po kayong mga katanungan. Pero again, let me repeat, hindi ko po masasagot yan during my speaking kasi baka ano po tayo, maligaw po tayo, malito po tayo, no? So, please understand me after the full orientation, tsaka po natin sasagutin kung may mga katanungan po tayo, no? And then, this orientation will be only today, first and last orientation po natin for this year application. So, kung may mga kaibigan po kayo, o kaya may mga ibang kasamaan po kayo, please let them hear this good news kasi napaka gandang pagkakataon po itong i-share po natin. Hindi po namin ipagpalabot sa inyo mga information na i-share po namin ngayon, no? So, okay. Siyempre, lahat po ng mga kasama po natin dito, they are very excited kasi lahat po tayo gusto po nating mapunta dito sa South Korea. So, paano nga ba tayo pwedeng makapunta sa South Korea? Sa pamamagitan po ng program ng Study and Work in South Korea. So, ito po yung pinaka-topic natin for today. So ano po yung mga pag-uusapan po natin, no? So unang-una ay share ko po sa inyo kung ano po yung introduction po ng ating study and work. And then, bakit po sa South Korea? And then, I'm going to share kung ano po yung school na partner po natin. And syempre, sa mga hindi po nakakaalam, ang pagpunta po sa Korea, yung number 4 po ay through student visa. Ang student visa po ay meron pong dalawang paraan, which is yung D2 and D4. So, explain ko po kung ano po yung dalawang visa po na yan. And later, I'm going to share with you kung ano po yung dalawang paraan na pwede po tayong makapasok sa Korea through English and Korean. So, everyone, excited na po ba tayo dyan? Okay, so clear na po tayo dito, no? Pagpasensya niyo na po kung medyo mabilis or mabagal po yung pag-orient po natin. Ito po ay para po sa lahat ng ating mga kasamaan ay maintindihan po nila ng sulit at maayos. So, at kasi po meron pong mga iba na medyo hindi po nila naririnig or naliligaw o kaya naman na meron po silang namimiss ng mga sinasabi po nating orientation. Sayang naman, no? So para hindi po sila maligaw, let me ask you yung para po sa ating tao dito, I'm going to ask for your participation. I-comment po natin kung ano po yung mga pinag-uusapan po natin para kahit na nakikinig lang po tayo, meron tayong mamiss na mga sinasabi natin, at least nakakasunod pa rin po sila dun sa ating mga comment section, no? So, malaking tulong po yung ating comment section. So, kung meron po tayong mga din-discuss dito, kunyari, okay, this is orientation for study and work. So, kino-comment po natin, no? So, at least yung mga ibang viewers na kapapasok pa lang or yung mga students na ngayon pa lang po pasok, nakakasunod pa rin po sila sa ating topic. Okay, thank you so much. Yung pang-ani naman po na i-discuss po natin is about the study and work regulation. So, ibig sabihin, hindi lang po kayo pupunta dito sa South Korea para mag-aral. Napakaganda pong chance ito kasi pupunta ka po dito, hindi lang mag-aral, kundi para na rin makapagtrabaho. And syempre, ito na po yung pinaka-excited part na gusto pong malaman ng karamihan kung paano po ba yung magiging expenses at saka yung mga financial planning po natin, no? And then, kung paano po yung magiging application process, no? At kung paano po yung schedule and timeline ng pag-apply ng lahat po ng application going to South Korea. And lastly, sana po matapos po natin sa uh, more or less of 1 hour na. We're going to try our best. And by the end of this orientation, mga pinaka-frequently asked natin kasi ang dami natin ngayon dito, hindi natin lahat masasagot yung mga katanungan po natin, no? Pero i-compile po natin lahat yan, yung pinaka-frequently asked questions po natin. I-compile po natin yan para po masagot po natin, no? One by one. Okay, everyone, next. Why study in Korea? Okay.
Eto, dediretsuhin ko na po. Hindi po sa pagiging bias kasi Koreano ako o ganyan. Pero kaya po namin sinishare kasi napakagandang opportunity na makapunta po tayo sa Korea. Bakit? Bigyan ko lang po kayo ng konting background, no? Una, ang konti lang ng, ang konti lang ng mga, be? 그랬어? 자, ang konti lang po ng population ngayon sa Korea. So dito po sa Korea, ay kinakailangan po nila ng napakadaming manpower, no? Pero pahirapan po yung pagpasok sa Korea. So speaking of good news, nung nakaraang linggo lang po ay mas pinahaba po pina tawag dito, pinadali po nila yung schedule, yung pagka-process po ng visa going to South Korea. And speaking of South Korea, yung president po natin dito sa Korea, si President Park, si Lee Jae-myung, President Lee Jae-myung, pupunta po sa Korea, ay sorry, pupunta po sa Philippines March 3 and 4 sa mga hindi po nakakalam. Ito po ay para magkaroon po ng iba't ibang mga partnerships at isa na rin po doon, kasama doon yung mga visa ng mga Filipino na pwede pong makapasok sa Korea. And speaking of that bilateral meeting, kasama din po ako dyan. Kaya that is one of the reason kung bakit po tayo pupunta sa Philippines. So kita-kits po tayo dyan sa Philippines ha. So ito po, bakit po sa South Korea? Kasi napakaganda po yung environment, yung education, tapos para po sa mga students, kung kayo po ay iniisip nyo po na short time lang, pwede po kayo mag part-time. But if you are thinking for a long-term career, dito nyo po pwedeng mag-aral, pagkatapos nyo mag-aral, pwede nyo pong magamit yung mga pinag-aralan po ninyo dito sa South Korea. Pwede po kayo makapag-change visa into longer visa type here in South Korea hanggang sa maging ano po tayo, resident, no? So, this is not just only a education. This is about how you are going to change the future. So, depende po yan, no? Kung ano po yung magiging decision po natin ngayon. Once na makuha po natin itong opportunity, napakalaking chance po ito, no? Hindi lang po ito sa ating pag-aaral, kundi pati na rin po ito sa ating career in the future. So ano po yung partner po natin dito sa Korea? Ang partner po natin ay, ang pangalan po niya is Gimcheon University. Kasi actually yung professor po natin dito, actually siya rin po ay meron din pong partner dito. So mas naging madali po ang pagpasok ng ating foreign students. Lalong-lalo na po sa Philippines kasi yung president po ng Kim Jong University, kasama ko rin pong pupunta sa Philippines. Kasama din po natin yung president po ng Korea. Next week pupunta po sa Korea para po sa mga iba't ibang partnership na mangyayari, lalo na po sa mga iba't ibang schools. Pero hindi naman po ibig sabihin na estudyante lang yung makakapag-apply. Kahit sino, kahit sino, basta kayo po ay eligible, no? Pwedeng-pwede po kayong mag-apply dito. Okay? Now, later, I will explain kung bakit ito po yung mga naging partner po natin. Actually, marami pong schools na pwede po natin maging partner. But for today, napakadami pong benefits at napakagandi po. Naging madali po kasi direct to school yung partnership po natin. Kaya gusto po namin i-explain ang ganitong program sa inyo. Yeah. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang visa na kukunin po natin ay yung student visa. Diyan, makinig po tayo mula ngayon. Ano pong visa? Paki-comment naman po dyan kung ano pong visa. Student visa po ang tawag doon. Okay, para hindi po tayo maligaw. Comment naman po tayo dyan. Ngayon, ito pong student visa, meron pong dalawang klaseng visa po yan. Yung una ko pong i-explain ngayon, ito pong D4.
So, ano pong i-explain ko muna ngayon? Yung D4. Comment po tayo dyan, D4. Ngayon, ano ba yung D4? Pagka sinabi po natin yung D4, ibig sabihin, mag-aaral po kayo ng Korean. Yan po yung isa po sa pinaka-challenge po natin. Kasi nahirapan po tayo sa Korean eh. Pero kunyari ako po, hindi ko po kaya mag-Korean. Huwag po kayong mag-alala. Ito po yung i-explain po natin after po ng deeper, which is yung dito. Comment po tayo dyan yung dito. Kasi itong dito, napakaganda po nitong dito. Hindi po ito yung SIM card sa Philippines ha. Yung dito, ano po yan? Visa po yan dito sa South Korea. Yung dito po, napakagandang visa po yan. Kasi papasok po tayo dito sa Korea, hindi na po tayo mag-aaral ng Korean. Tayo po ay papasok through English track. Ibig sabihin, yung klase po natin, hindi po Korean, kundi English. So kung kabalo ka mag-English, kung marunong ka mag-English, hindi ka po mahirapan sa pag-apply sa pagpunta dito sa South Korea. Kasi yung mga ibang bansa, kunyari yung ibang Southeast Asian Southeast Asian country, kahit naganahan nila, gusto nila na punta dito sa Korea, pero hindi sila marunong mag-English, hindi rin sila marunong mag-Korean, kaya mahirapan sila sa pagpasok sa Korean. Eh tayo dito sa Pilipinas, pwede tayo mag-English. Kaya po mga chinggo, mga kaibigan po natin, mga kapatid dyan sa Pilipinas, napakagandang program po itong dito. So ngayon, explain ko po ano po itong dito at saka D4 no. Char. Pagka ang dito, dalawa po kasi yan. Meron pong English at saka meron pong Korean. Pero ito pong school po na to, kaya po tayo dito nakapag-partner. Kasi ito pong school, meron po silang course na meron pong English direct to school. Ibig sabihin, from the Philippines, once na pumasok ka dito, dito sa school na to, pwede ka na mag-aral ng English course. Okay? Hindi mo na kailangan ng topic. At ang kailangan mo lang, yung high school diploma mo. Mga chinggo, napakagandang program po ito. So, hindi mo na kailangan ng Korean dito, hindi mo na kailangan ng topic dito. Ang kailangan mo lang, yung puso na ikaw ay willing makapunta dito sa South Korea. Next, ito pong deeper, actually, maganda rin po ito. Kasi, once na natapos mo itong deeper, mas marami kang pwedeng mapagpilian ng mga academics. Ibig sabihin, iba't ibang major. Kasi, pwede ka na mag-aral in Korean. Ang problema, para makapasok ka dito, kailangan maipasa po natin yung level 3. Pero kunyari, wala po akong level 3. Pagka pumasok ka po dito, pwede ka pa rin naman mag-aral, no, ng Korean language. Okay? Ang pag-aaralan po natin nun, yung Korean language. Okay? Yeah. So, uh, isipin natin yung dito, yun po yung pinaka parang realistic na tayo ay pwedeng makapunta. Pero kunyari, meron pong mga interesado sa inyo, pwede kayong pumunta dito sa Korea through D4. Mag-aaral po kayo ng Korean. Pwede po yun. Kasi ang tuition po dito, mamaya i-explain ko rin po, mas mura po ito pagka pupunta po tayo sa South Korea. So after po natin mag-aaral ng D4, pwede po tayo mag-change into dito. Okay. So paano nga ba itong proseso, no? So ang proseso niya po is una, mag-apply ka ng D4. Ibig sabihin language school po 'yan. Hindi ka po mag-aaral ng bachelor degree, undergraduate or graduate, papasok ka lang sa Korean language. Ngayon, pagka naipasa mo yung level 3, pwede ka na pumasok ng dito. Korean track naman po 'yan, which will give you more options na makapili ka ng mga academics na gusto mo. Pero ako po personally, feeling ko medyo mahirapan po tayo dito kasi hindi nga po natin kaya yung Korean. That's why we are so happy to announce that we have this program which is yung D4, yung D2. Kasi pagka nag-D2 ka, mga chinggo, pakinggan po ninyo na mabuti. Pagka nag-D2 ka, pwede ka nang pumasok kagad sa school. Tapos, hindi mo na kailangan ng Korean. Ibig sabihin, medyo mabilis po yung proseso niya.
Okay po, no? Ngayon, i-share ko rin po sa inyo, paano po kayo pwedeng mag legal part-time? Ibig sabihin, meron po kasi tayong oras na pwedeng magtrabaho. Kasi nag-aaral nga po tayo. So, sa isang araw, pwede po tayong mag-work 5 hours. Tapos, ah, sa weekends, pwede pa rin po tayong mag-work full-time. Tapos, pagka during vacation, unlimited, pwede po tayong mag-work. Pero since we are student, ah, medyo may limit po yung ating pag-work at yung pag-aalba, no? So, more flexible po siya. Ngayon, i-explain ko po sa inyo bakit ito pong partner yung naging partner po natin. Itong school, bakit ito yung naging partner po natin? Kasi ang dami niya pong benefits. Mamaya po, magugulat po kayo. Hindi po ako nagbibiro. Magugulat po kayo pagka narinig niyo po kung ano po yung mga benefits na pwede nyo pong makuha once na dito po tayo mag-apply. Kaya ako po sinashare ito pong study and work program. Kasi ako po mismo, kung talagang, kaya nga po ako pupunta ng Pilipinas para po mas ma-share po to sa mas maraming mga schools, partners, mga governments, and syempre yung mga individuals. Ito na po, isa po sa pinaka, ano po natin, no? Pinaka hinihintay-hintay po natin yung expense. Pero, hindi po kayo dyan magugulat kasi mamaya, tapusin niyo po yung orientation po natin kasi pagka narinig niyo po mamaya yung mga i-explain po natin, mas magugulat po kayo. Okay, pakinggan niyo po na mabuti, no? Ito pong D4 o yung Korean language, ang tuition fee niya is 1,100,000. Hindi po pesos yan. Kaya magugulat kasi hindi nyo alam. Hindi po pesos yan ha. Won po yan. So, pagka change po natin yan into pesos, ang fee niya is 45,000 pesos. So, mas medyo mura po siya, no? Tapos, eto pa. Saan ako titira? Saan ako kakain? Huwag niyo na pong itong problemahin. Kasi lahat po yan, naihanda na po namin para sa inyo. Pero syempre, optional pa rin po na yun. Hindi po namin kayo i-required. Kasi once na meron po kayong visa, kayo na po Kayo na po yung pipili kung ano po yung gusto po ninyo. Pero para po sa tutulugan ninyo, yung magiging dormitory po natin, for 600,000 won. Isang semester po yun, 6 months po yun. Ang gagastusin nyo lang po is total of 24,000 pesos. Ibig sabihin, parang kada buwan, 4,000 pesos. Aba, kahit sa Pilipinas, mahirap makahanap ng 4,000, kahit gaano pa kaganda yan. Pero dito sa Korea, maganda po yung mga facilities po natin. Tapos kada buwan, 4,000 lang yung babayaran po natin para sa ating dorm. Napakaganda. Kasi dahil po meron po tayong partnership na ginawa po sa school. Kaya po napakaganda po ng offer po nila sa atin. Mamaya po, yung pinakamagandang offer po nila, i-explain ko po sa inyo. So okay po tayo dito. Ito na po yung bank certificate na talagang pinag-uusapan ng napakadaming tao sa Pilipinas. Kasi nag-announce po yung KVAC o yung Korean Visa Application Center, no? Nag-announce po sila nung nakaraang linggo na hindi na kailangan ng bank statement. Makinig po tayo ng mabuti. Pinag-uusapan po natin ngayon yung bank statement. Paki-comment naman po dyan bank statement para hindi po tayo maligaw. Explain ko po kung ano po ba yung sinasabi nung before na bank statement at saka bank certificate. Explain ko po sa inyo. So, comment po tayo dyan, bank statement, no? Bank statement. Dati po kasi, ang kailangan po natin, bank statement. So, kinakailangan yung bangko po natin. Pakinggan nyo po na mabuti, no? Ako, hindi po ako taga-embassy, hindi po ako visa, hindi po ako ganun. Alam ko lang po kung ano po yung proseso nito, kaya i-explain ko po sa inyo, no? So, ang bank statement, kaya po nila nire-require. Kasi, diretsuin ko na po kayo. Marami pong nagiging TNT dito po sa South Korea. Alam niyo po ba yung TNT? Ayan po yung token text na ginagamit po natin sa Pilipinas. Hindi po yun Ang TNT po, ang ibig sabihin niyan, tago ng tago. Ibig sabihin, pagka nakapasok na sila ng Korea, wala na. Parang
Parang ako ay may lobo, pumutok na pala. Wala na. Sayang ang pera ko. Hindi ko na nakita. So, ang Korean Embassy, sobra po sila naging stricto. Kung napapansin po ninyo, meron pong mga nire-reject yung visa without any explanation. Kaya po, kailangan meron pong laman yung bangko for 3 months. Sino po yung may mga ganun? Karamihan yung mga government employee. O kaya naman yung may mga business. Ibig sabihin, consistent na merong laman yung bangko nila. Yun po yung statement. Ngayon, ang ibig sabihin ng bank certificate, basta maipakita mo lang na merong laman yung bangko mo, pwede na. So for example, kailangan mo ng pera ngayon. Maglalagay ako dyan, 1 million. Tapos, mag-print ka na ng bank certificate sa bangko, tapos tanggalin mo na yung pera doon, okay na po yun. Ibig sabihin, maipakita mo lang na meron kang ganung laman. Kaya po, mas naging madali po ang pagpunta sa Korea. Kasi, nalilimit na po. Kasi dati kailangan 3 months eh. Pero ngayon, kahit hindi po 3 months, kahit isang araw lang, isang linggo lang, isang buwan lang, kahit ngayon lang, basta maipakita natin dun sa ating bank certificate na merong laman yung ating bangko. Nagigets niyo po ba ito? Ngayon, ito po yung mas malupit na i-explain ko po sa inyo. Eh sir, nakita ko yung bank certificate, kailangan ko maglagay din sa bangko ko 320,000 pesos. Eh saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Wag po kayong mag-alala. Hindi ko yan mapoprovide sa inyo. Hindi rin po ako ganun kayaman. Pero itong 320,000 pesos, meron po tayong mga ibang partners na pwede pong mag-provide sa inyo ng ganyang kalaki. Pero syempre may tubo po sila. Hindi po natin talaga maiiwasan. Ganyan yung buhay, parang life. So, itong 320,000, for example, meron kayong mga kaibigan, mga kamag-anak, pwede kayong tumulong sa humingi sa kanila kasi lalagay lang nila yan, tapos babalik mo na kaagad. Pero kunyari, wala pang may ganyan sa inyo, wag po kayong mag-alala. Kasi yung mga lending company, okay, comment po tayo dyan sa ating comment section. Lending company, ibig sabihin yung mga company na nagpapahiram ng pera. Sa madaling salita, yung mga nagpapautang, para siyang loan service, pero magkaiba po yung loan at saka yung lending. So comment po tayo dyan, lending company. Ano po itong mga lending company? Sila po yung mga company na nagpapahiram po sa atin. Katulad po ng mga ganito, nag-a-apply po ng mga visa or mga work, study sa ibang bansa. So, pwede silang magbigay sa inyo ng malaking pera, kukuha sila ng tubo sa inyo. So, mga magkano po itong mga tubo na kinukuha nila? Meron pong iba, 30,000, 40,000, may 50,000. So, instead na 300,000 yung babayaran mo, pwede ka na lang magbayad ng tubo ng mga 40,000, 50,000. So, isipin nyo na lang, kung wala kayong bank certificate, halimbawa lang naman po ito, pero kung kaya nyo mag-provide, kahit na saglit lang, basta ma-print nyo po na meron naman yung bangko ninyo, pwede po yun. Pero kung wala, there is a alternative way para maihanda nyo po yung certificate po na yan. That's why our study and work, yung team po natin, yung mga students po natin na nakapasok po dito sa South Korea, they are very eager to help you and to assist you. Okay po tayo dyan. So, next. Paano naman po itong dito? Okay. Ito po yung pinakamaganda. Wala pong kukurap ha. Ang pinag-uusapan po natin ngayon dito, ang tuition po nito ay 1 million. 대시가 이거 한 학기에 1 million 아닌데? 그, 어? 똑같아? 대시가 그러면 한번 불러봐. 지금 한번 불러봐. Ngayon, magkano po yung magiging estimate expense po natin dito po sa ating, ay, 지금 불러보라고. 대시가 불러봐. Magkano po yung magiging estimate expense po natin dito? Almost same lang po with the D4, pero ito pong dito, meron pong changes sa ating tuition. 아니, 일로 대시가 불러오라고. 와보세요. 그 D2 어학당, 그 어학당이 아니라 그 학부로 들어가니까 학비가 얼마죠? 학비가 한 학기에.
한 학기에 100, 100만 원이요? 100,000. 아, 그러니까 한 학기에. depends on English level. Opo. Sa Ku, 100,000. yung tuition fee po natin, hindi po ito per semester po ito sa D4. Pero ang one semester po natin sa D2 is approximately around 100,000. Mamaya i-explain ko po sa inyo exactly kung magkano po yung mga pwede po nating matanggap na mga scholarships. Kaya ko po in-explain itong dito, kaya maganda po sa atin. Kasi meron po silang direct scholarship na pwede pong maibigay sa atin. Ngayon, ang bank certificate na kailangan po nating ihanda is around 650,000 pesos. Same, katulad po ng kanina, kung kaya po natin mag-provide ng bank certificate, pwede po yun. Pero kung hindi, pwede naman po through lending company. Ngayon, ito po yung pinaka-good news na gusto ko pong sabihin. Ang class po, pagka dito po kayo sa D2, sa partner school po natin, ang class po natin, once a week lang. Once a week. Comment naman po tayo dyan, once a week. Ibig sabihin po ng blended class, sa isang linggo, pwede po nating ma-schedule yung class natin once a week. And the rest of the time, pwede po tayong mag-part-time. At mas marami po tayong mga time na pwede po nating gawin para sa ating sarili or sa mga ibang preparation sa mga part-time. So, napakagandang program itong D2 program. Because you can only have one class. Ibig sabihin, isang araw lang sa isang linggo. Okay po tayo? Okay po. Now, explain ko po sa inyo kung paano po yung timeline, no? Timeline po ng ating preparation. Pero bago ko po yan i-share, tingnan nyo po yung first week po ng March, next week na po yan. Yung ating first week po ng March, bago po kayo mag-start or bago kayo mag-start ng preparation, make sure meron kayong Form 137. Basta graduate po kayo ng high school, senior high school. Yun po yung pinaka-requirement. Basta meron po kayo nun, pwede na po kayong mag-join sa atin. Okay po? Pero kung wala po tayo niyan, hindi po kayo makakapag-apply. No? Ngayon, ang dami pong mga nagtatanong, Sir, meron po bang age limit? Dediretsuin ko na po kayo. Okay, paki-comment po tayo dyan sa comment section. Meron po ba tayong age limit? Diretsuin ko na po kayo. Wala pong age limit. Yan po yung pinakamaganda dito. Wala pong age limit. Sa school, nag-aaral ka, meron bang age limit? Tanongin ko po kayo. Wala pong age limit. Ngayon, meron pong mga ibang students, na kasi yung pagbibigay po ng visa, although yung school po yung nagre-request sa embassy, yung embassy po kasi yung nag-evaluate ng mga papers po natin. Ngayon, etong si embassy, yung Korean Embassy sa Philippines, pagka nakita po nila na pinagdududahan nila yung mga papeles po natin, dinidecline po nila yun kaagad. No? So, as of na hanggang ngayon, wala pa naman po kaming mga na-encounter na na-decline because of the age. No? Kahit po na meron po dito, mga 30 pataas, may 40 pataas, pero hindi pa po kami nakakita ng dahil sa edad na decline po sila. Maybe because of this some other reason. No? So, make sure, kailangan meron po tayong itong high school diploma. Tapos i-apostille po natin yan. No? Tapos pangalawa, meron pong interview yan sa school. Tapos, ang deadline po ng application is March 7. Okay? And then, yung resulta po is, makikita po natin yan by May. And then, by June, doon na po tayo makakatanggap ng permit and visa. And then, arrival in Korea na po by August. Okay? So, almost similar process with
D4 visa. Almost similar process with D4 visa, no? Pero ang pinaka-importante dito, ang gusto ko pong sabihin, sa lahat ng assistance po na ito, mula sa preparation po ng ating mga papeles hanggang sa makapunta po tayo sa Korea, ay we are going to give you full assistance. So ano po yung mga benefits? Kanina, sinare ko po sa inyo bakit itong school yung naging partner po natin. Una, direct. Pangalawa, meron pong mga scholarships. Once na magte-take po tayo ng English, ito po yung direct na sinasabi ko po kanina. The more na mataas po yung ating English level, tingnan po ninyo, no, i-screen capture na lang po kung interesado po kayo. Kung mataas po yung ating English level, kasi ang isa po sa requirement pagka magte-take po tayo ng English course, kailangan po natin mag-take ng English exam, no? It's either TOEFL or yung IELTS. Ngayon, pagka level po natin 59 or 5.5, 96,000 yung magiging tuition fee natin per semester po yan. So, 6 months po yan, no? Pero pagka 70 or 6.0, 80. So, the more na mataas yung score po natin, the more na mababa yung ating tuition fee. At pagka nakakuha po tayo ng 90 or yung 8.55,000 po yung mababayaran po nating tuition fee. And then, another thing is, kanina sinabi ko po, once a week lang po yung magiging class niya. So, habang nagpa-part-time po tayo, lahat po ng mga expense na ginastos po natin or yung magagastos po natin, pagkain man natin yan, dormitory mo, kung ano man po yan, lahat po yan ay pwede po nating maihanda through this part-time study and work program. Kaya po, ano po ba yung mga magiging assistance po natin sa lahat po ng mga kasama po nating students ngayon, lahat po ng mga interesado, ano po yung ginagawa po nating full assistance? Since meron na po tayong mga students na nauna na nakapasok po dito sa Korea at meron po tayong mga ibang staff na kasama po natin. They are very willing to help each and every one of you. Basta kung qualified kayo and you think you can join, you can come here in Korea, don't miss this opportunity. As long as you are ready and you are qualified, you can join. So, pre-application support, ibig sabihin, sa pagpili po ng ating school course, na-explain na po natin kanina. Tapos yung eligibility, mga document na kailangan po nating ihanda, iba't ibang paraan ng mga visa na i-explain po natin yan. Tapos yung visa application, tapos yung mga requirements, bago po tayo umalis. Lahat po yan, i-assist din po namin kayo. Siyempre, hindi naman po kami magbabayad ng ticket po natin, yung mga expenses po natin sa pag-apply po ng visa or yung iba. Ang ibig sabihin namin, kami tutulungan po namin kayo mag-assist, no? And then meron po tayong arrival and settlement. Ibig sabihin, once na nakapunta po kayo dito sa Korea, kami na po bahala sa lahat ng mga kailangan po ninyo. Halimbawa, mula airport hanggang school. Tapos yung mga bahay na titiran po ninyo, dormitory po ninyo, yung pagkain po natin, i-assist po namin yan sa pinaka magandang budget na kailangan po natin. Okay po? And then, nawala. Tsaka man. And then, after po natin, pati yung mga legal part-time, we can assist you and help you work permit, tapos change visa. Kunyari, iniisip po ninyo na matagal na kayo magstay dito sa Korea, you want to stay here for more long term, pwede kami magbigay ng consultation sa inyo, meron kami mentoring sa inyo. Lahat po yon i-assist po namin. And then, hindi lang po yan. Once na nag-start na po tayo for this full assistance program para po sa ating mga students, magbibigay pa po tayo ng workshop at training. At hindi lang po yan, magkakaroon din po tayo ng one-on-one assistance sa lahat po ng mga sasali po dito sa ating full assistance program. Okay? So, eto na po. Lahat-lahat po ng ating mga katanungan, pwede po natin kayong matulungan through the partner of study and work in South Korea.
in partnership of Ginchon University. Okay? So kung kayo po ay interesado, we have 30 slots para po sa lahat ng mga interesado. Ngayon, meron po tayong assistance fee na 10,000 pesos. Pero alam po ninyo, para po sa inyo, ginawa po namin 2,000 ngayon lang. Ngayong preparation for this year, we made it for only 2,000 pesos. Para hindi po kayo mabigatan, baka kasi isipin po natin, ang mahal naman po ng preparation na yan. Kaya po, tatanggap lang po tayo ng 2,000 pesos for the assistance ng lahat ng shinare po natin kanina. Pero pwede naman po kayo maghanda ng by yourself. Wala naman po problema. Ang gusto ko lang po sabihin, if you want to receive the support and assistance of this program, our students and staff are very happy and willingly to assist you. But the problem is we only can cater 30 applicants kasi mga nag-aaral din po sila, may mga trabaho din po sila. Konti lang po yung manpower po natin. Pagpasensyahan nyo na po. Kaya ang pinaka-maximum number na kaya po namin ay 30 students only. So first come first serve po tayo. Pwede po kayo mag-join dito. And then, hanggang sa hindi po close yung ating application form, pwede po kayo mag-apply. Ibig sabihin, meron pa po tayong slots, no? Meron pa po tayong slots. And then, wag mo na po kayong mag-fill up ngayon kasi meron po tayong Q&A. Pero kung gusto niyo po, pwede naman po. Pero kung gusto niyo pong makarinig ng Q&A, pwede rin naman po. Pero kung kayo po ay you want to avail the slots, pwede na po kayong mag-apply ngayon dito sa ating QR code. And then, ipopost din po namin yung QR code mamaya right after this live. No? And then, tatawagin din po natin yung mga ilang students and professor po natin tonight here in our Zoom. And speaking of our orientation, next week, March 3, I will be in Baguio. Ngayon, nasa Korea po ako. Pero papunta po ako sa Baguio kasi we have a partner school in Baguio na they're very interested. Pagka nag-join po kayo ng orientation sa face-to-face, libre na po ang ating assistance. Ibig sabihin, hindi nyo na po kailangan magbayad ng 2,000 pagka nag-join po kayo ng ating face-to-face. Pero yung face-to-face po natin, meron po tayong registration na face-to-face dun sa Philippines na 1,000. Iba naman po yun sa Philippines team po natin na mag-a-assist yun. But if you're going to join our orientation, we have 2 orientation in the Philippines. One in Baguio and the other one, March 6. Comment po tayo dyan, March 6 sa Metro Manila, Fairview, Quezon City. Ngayon, meron po tayong dalawa. Fairview, Quezon City, March 6. Paki-comment naman po tayo dyan. Kung kayo po ay interesado, pwede po kayong mag-join. No? Detailed information, address, ipopost po natin yan sa ating Facebook. Okay po? Lahat po ng information, i-share po natin. Pero yung sa Baguio, baka malito po kayo iba po yung sa Baguio. Yung sa Baguio po ay March 3 po yan, March 3. No? Ako po, kasama ko po yung university president, tapos yung international student affair and other staff of this Gimcheon University, not only to promote but to give an opportunity to many students, no? Ito pong Gimcheon student, wala po silang ibang services na binibigay. Kami lang po, etong study and work. Kung gusto niyo pong mag-apply, pwede po kayong mag-apply direct to the school. Not only in Gimcheon, you can apply in different school. But if you choose study and work as your partner, we're going to do our best to help and assist you mula sa umpisa hanggang sa makarating po tayo sa North Korea. Ay, nadulas po tayo North Korea. South Korea po yan baka ma-misunderstand po ninyo. Hindi po North Korea. Dito po tayo sa South kasi nasa North area po kay Incheon po, no? So, dito po tayo sa South Korea. Baka mali po yung mapuntahan natin sa Korea. Sa South Korea po tayo ay pwede po kayong mag-join and sana po kita-kits po tayo dito po sa South Korea. Your success is our success. Nox.
So, hindi na po natin papatagalin pa. Medyo napahaba po yung orientation po natin. Ganun pala na pagka sobrang exciting and enjoy, hindi po natin namamalayan. Lumilipas po yung oras, no? Tatanggalin ko na po itong PPT ko po. Tatawagin po natin yung ating mga students po natin from Gimchon. And then, kasama din po natin yung ating university professor na makakasama din po natin mismo dito po sa Korea. Ako, hindi niyo po ako makakasama kasi hindi naman po ako sa Gimchon eh. Ano lang po ako dito? Ano lang pa, saling pusa lang po ako. Ano lang po ako, taga-promote lang po ako. I'm the one who's sharing good news. Pero kung nasa Korea po kayo, pwede ko po kayong masamahan, no? Sa mga tour, mga, mga iba pa, no? So, ngayon, hindi ko na po papatagalin pa. No, we're going to invite our university professor from Gimchon University. Tawagin po natin si Sir Samuel Cho. Palapakan naman po natin. 안녕하세요. 반갑습니다. We started this kind of promotion from almost 6 months ago, and then the last September was the first batch, and then December second batch, and then right now coming March I third batch on, and then as Sir Joshua told you that there are two kinds of entry. One is a language course, Korean language study, and the other is college course through English track. English track has 2 semester, but language course has 4 semester. Okay, this March, there are 2 kinds of students coming to Gimchon University. One is language course, the other is college. Ngayon, I will invite shortly before I entertain your question. I will invite 2 students first, so that you can have some short idea about paano bang ang service natin. Dito Mr. Mr. Mark, nandito ba yon? Mark. Okay. Can you introduce and then how you came to Korea? I-mute mo ang shortly, mga one minute, you can introduce how you came to Korea. Hello, sir. Ba ako? Hello. Hello? Yes. Ako. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa po ako sa produkto nitong study and work program po ni Sir Joshua. Parang last time November, no? Napapanood ko lang itong orientation na to. And then ngayon, andito na po ako sa South Korea. Actually, we are eating right now with my friends. And yeah, hindi ito tulad ng EPS program na uncertain yung pagpunta mo rito after all the SS, after mo mapasa yung exam. Hindi sa ganun. Ito, if you are dedicated and talaga persevere ka na mapunta ng South Korea, yung port is trouble trouble na as long as complete document, as long as Korea, if you have a perseverance to do so, makakarating ka rito. So ayan, nandyan na, nasabi naman ako lahat ng information kung paano makakarating dito. Ang gagawin nyo lang is to follow those steps. And maraming challenges along the way. Pero sabi nga ni Sir Saldo sa akin noon, na hindi ko talaga ito nakalimutan. If there's no challenges, there's no conquer. So ayun, conquer naman lahat sa tulong ng Diyos. Lahat ng challenges na pinagdaanan sa hindi ko masabing madali, pero para sa akin, sa lahat ng mahirap, ito na yung pinakamadali. Okay, so yeah, malaking chance sa ninyo.
na makarating dito. Hindi Doc Lin, thanks. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much. He came to Korea last night, two days ago, last night. And then Miss Ann, nandito ba yun? Hello? Okay, for 1 minute, can you introduce yourself and how you come to Korea? Ayan. Hello po, good evening. Sorry, I could not unmute myself. So I'm also a product of this program, study and work in Korea. My visa just got approved yesterday, and I'm flying on March 6th. So I saw this advertisement way back end of November, and then I processed my documents noong December. So very maiksi lang yung timeline, but um very supportive and very approachable yung mga staff ni KFC. So we were able to process everything smoothly. Process nila yung documents namin sa school last January, and then visa application ngayong Feb. And in 2 to 3 weeks, I got my visa. And yun nga, pabalik na ako ng Korea on pa-flight na ako ng Korea on March 6. So I hope everyone who is hesitating to join, this is not a shortcut to go to Korea. This is actually something that you have to think very well. It's mostly for those who are interested in a long-term position in Korea. What I mean is for residency. It's good for residency. And if you really want to work and live in Korea with your spouse or your immediate family, this is a very good start or stepping stone. So I hope malesen yung doubt nyo, because this is really legit. I've been working for 8 years. So nung makita ko din to, I was a bit hesitant, and I understand. But I already went to their office in Korea, in Incheon, when I visited them last January. And how old po ako? I'm 30 years old. Yes, I'm 30 years old, and I've been working in UN for quite long. And this is really legit. I've met them, and I've been in the office. D2 po ako, D2. D2. It means 4 years. 4-year course, not language course. Because we're considering long term. Gusto namin mag-settle ng husband ko in Korea in the long term. So I pushed with D2. So K Global Studies po. Hello po, ma'am. Nice to meet you. Marami pong salamat for your Hi po. very beautiful answer. Saan po kayo ngayon, ma'am? Still in Philippines, nag-aasikaso lang po ako ng gamit. And then by Friday, kasi may class na ng 3 eh. So by Friday, March 6 flight na po. Kita-kits po tayo sa Korea. Opo. See you po. Punta kaming church. Sige po. Marami pong salamat. Din po. This week, hindi na po malamig kasi mula nung last week, sobrang lamig, pero medyo uminit na po ngayon. So, mas okay na po yung weather po natin. Anyways, thank you so much, Ma'am Ann. Hope to see you here in South Korea. Bale, si Ma'am Ann po ay D2 program. Tama po, di ba, Ma'am? D2. Meron din po tayong kasamang D4 program, si Miss Griffin. Hello po, Ma'am. Pwede rin po kaya tayo ma-introduce. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Okay naman po yung boses ko po, no? Yes, okay lang kahit may konting paos yata eh. Ay, Pero okay. po. Hello po, good evening po once again sa inyo. So, dumating po ako ng Korea last September 4, and I applied university in Korea through study and work this program. So I also discovered this
program sa through Sir Samuel. So, una, nakakakaba po talaga. Pero, dahil po sa guidance po ng study and work, kasi lahat po sila, they help us to process our papers, from school papers and then papuntang university sa Korea, and also they guide us through the visa application. So that's why I was able to come in South Korea, especially po yung bank account, show money. So they introduced also to me a lending company. So it was a huge help for me kasi ako din po wala din po akong pera papuntang Korea. Pero through their help, then I was able to come here. So ngayon po, I'm already about, I think, next month, bukas po pala ay March po, no? So bukas po ay magsi 6 months na po ako dito sa Korea. So ngayon, I'm also studying in B4. And all I can say is it's very nice, especially in our university kasi yung mga teacher namin, very accommodating. And then yung school then, they prepare everything for us. So I hope to our applicants then po, no, I hope you can also come in South Korea through study and work. Yan lang po. Ay, thank you so much po, Ma'am Crepin. Nag-ano na po ba kayo? Nag-topic exam na rin po ba kayo dito? Yes po. Nag-topic exam po ako last year. Kamusta po yung ano po natin, yung score? Nakapasa po ba kayo? Nakapasa po ako yung... Ay, sana all. Palakpakan naman po tayo dyan. Sana, dapat may ano yan, pa-chicken kasi. Sige po, congratulations. And sample nga po dyan kung marunong po kayo Korean. 안녕하세요, 여러분. Wala sa panggapsumda. Nice to meet you. Sige po, marami pong salamat. Ay, marami po kasi tayong mga questions dito. Isa-isahin ko na po, hindi po natin lahat kasi limited of our time. Pero meron po kasi nagtanong dito, what if I'm already college graduate? Can I still study and work in Korea? Sino po kaya pwede makasagot? Sir Samuel Cho, pwede po kaya natin Most of the applicants are college graduate. Kaya don't worry about that. Okay po, marami pong salamat. And then, meron pong nagtanong din, where are we taking the IELTS exam? In Korea ba or in Philippines? In the Philippines, because before you submit a paper to Korea, you have to take one of the qualification is IELTS score. That's why you have to take IELTS first or TOEFL first before you submit the paper. Meron din pong actually nagtanong na iba, kahit na nasa ibang bansa po sila, pwede po ba sila mag-apply? Pwede. Ay, pwede po. Ibig sabihin kahit hindi po sila nasa Philippines, pwede pa rin po sila. But when you apply the visa, you have to apply Korean embassy. If that country there is Korean embassy, there is no problem. Because the visa issue are from Korean embassy. Okay po. Sir, meron pong paano po pagka-graduate na po sila, kunyari college graduate na sila, ano po yung kailangan nilang ihanda, yung high school diploma pa rin, yung Form 1 to? Actually, very simple. If you want to study language ay Korean language lang, kung ganon, kahit high school, kahit college graduate, there is no problem. But if you enter college, kung ganon, you need high school diploma. If you want to study masteral, then you prepare college diploma. Kasi papasok sa masteral Masteral papasok ngayon college diploma kailangan. College papasok ngayon high school diploma kailangan. Okay po. Marami pong salamat. Ano po, sir, last na lang po kasi marami yata po mga viewers po natin ngayon, mga students nasa Korea po yata sila. How about po yung mga nasa Korea, kunyari E7, E9, or G1, or other visa that they are staying here in Korea? They can still also study here in Korea? No problem. No problem. Pwede. Okay. Sige po, sir. Before we end, sir, is there any message you want to share to our students and aspiring students coming here in South Korea? All work, any work, there is good things and then also there is difficulties. But if you think about difficulties only, you cannot
take it. So, like for example, you want to be a great surfer, great good driver. Well, you need to practice, and you should not afraid of the practicing the driving. And if you want to be a great surfer, you should not be afraid of the wave. Likewise, if you don't have dream, nothing will happen to your life. But if you want to have dream, you have to face the challenge, and also you have to have faith that God will help me to overcome that challenge and the burden. But no dream and no faith, nothing will happen in your life. So the person who has dream and the person who has faith, he will experience betterless, better life in the future. Hanggang dito po. Ay, marami pong salamat, Sir Samuel Cho. At isa pa po ay meron ganito pa eh. kayo. Isa pa ay kami ay from the application to school and then hanggang paghanap ng trabaho, we will help you. Kasi pagdating nyo sa Korea, it's not easy to look for job by yourself. So once you for you to get the job, at the same time, until you graduate, we will support you because I'm working in the school in university so that I can help you about that. Ay, marami pong salamat, Sir. Thank you so much, and marami pong salamat sa message po ninyo. Dream and faith ang kinakailangan po natin para tayo po ay makapunta dito po sa South Korea. So sana po lahat po ng ating mga students na-orient po tayo na mabuti dito po sa ating orientation. If you are having more other questions, feel free to comment sa ating mga ipopost na mga poster po natin. Magpo-post po tayo ng mga frequently asked questions kasi hindi po natin lahat masasagot. And then there are some questions na related or redundant. So other questions, we're going to entertain this in our next postings of our social media dito po sa ating study and work in South Korea. So first 30 students, we're going to accommodate for this year, 2026. Pero meron naman po tayo for 2027 if you are interested. Pwede man po kayo mag-apply next year. Pero again, the assistance fee is sobrang mura po. Ako na po mismo nagsabi sa inyo, kahit na mag-compare po kayo ng kahit anong ibang mga program sa ibang agency, ito kasi hindi po kami agency. Kaya talagang parang service fee lang talaga po yung pinoprovide po nila sa atin. In the next year or other semester, I tell you, tataas po talaga yung assistance fee. Pero for this year, for this semester, they are only asking for only a service fee of 2,000 pesos. So first 30 students for this semester, sana po lahat kita-kita po tayo sa ating dito po sa Korea. And sa Philippines, wag po tayo ako po pupunta sa Philippines, kasama ko po yung mga ibang bisita po natin. Actually, I will be there to translate pero I'll be giving my time together with our study and work program. Kita-kits po tayo March 3 sa Baguio and March 6 sa Manila. Kamsahamnida.